teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Magandang umaga po mga kapatid. Welcome again sa another episode of Awit ng Pag-ibig tuwing araw ng Sabado, kung saan tayo nagkakasama at nagkakaroon ng fellowship online sa pamamagitan ng tinatawag na programang ito, na ang bawat kwentuhan ay patuloy na nagbibigay karangalan sa pangalan ni Jesus na ating tanging Panginoon at tagapagligtas. So bago po tayo magsimula, by the way, online ulit tayo ngayon. Ayan. So, meron tayong guest na from abroad. Kasama natin. Masarap po ito, one-on-one eh. Sige po, tayo mananalangin muna. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Thank you for the freedom for us to be able to do this. Thank you for the strength and the wisdom kung saan kayo po ang nagbibigay sa amin ng direksyon ng mga tamang taong tatawagin upang siyang mangusap at magbigay patotoo sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob at sa inyong habag. Muli, Father, be with us this morning. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, ang ating pong, kita nyo na naman siguro kung sino ang ating bisita ngayon. Siya po ay from US. Siya na po magbibigay ng konting background, nasaan siya ngayon. Ating pong kapatid actually na matagal na sa US ay Sister Connie. Ayan. So, Sister Connie, bati sa iyong mga kababayan at mga kabarangay. Ito po, kanina ko pa po ginagawa. Good morning, good afternoon, and good evening, Comfy family. And of course po, sa mga minamahal ko po sa buhay dyan sa Pilipinas, ang aking minamahal na Inang Angel, Nanay Angel, Sister Angel, ang aking pong mga kapatid, hindi ko na po isa-isahin kasi marami po sila. At syempre po, ang mga kapatiran natin dyan sa Mendez, sa Nasugbu, at saka sa Kailaway. So, gusto ko pong ipaalam sa inyo na miss ko na po kayo at baka po magkita po tayo. Sir, kung saan lugar ka sa US? Andito po ako sa Moreno Valley, California. California. So how long have you been staying in the States pala?
almost, I will be celebrating my 6 years anniversary here on December 15. So 6 years ka palang nariyan pala. Mm-hmm. Idea ko So, parang ang tagal-tagal mo na siya. napapunta po ako dito ng December 15 and then here comes March 15, which is pandemic. Okay. Siguro umpisahan Nandito po natin. na po ang pandemic. Okay. Umpisahan natin ng kwento. Paano ka nakasama sa Comfy Church? Konting short background. Paano ka naging bahagi ng Comfy family? Okay, siguro naman po marami sa mga kapatiran natin ang nakakakilala kay Sister Angel. Pero bago po nakilala ni Sister Angel, ang mahal kong ina, ay si Sister Erlyn po muna. Erlyn. Si Okay. Sister Erlyn ang naghikayat kay ina, kay Nanay Okay. Angel. Then eventually po, kaming mga anak, hinikayat naman ni Sister Angel. So, actually, ako po yung una pagkatapos po ni Nanay Angel, ako po yan. So, sabi ng ina, halika, umattend ka. So, that time, nakikita ko po na nag-aawitan, nagkakantahan dun sa bahay ni Sister Erlyn. And si Sister Erlyn po, bali ano po ako noon 16 years old po ako noon fourth year high school student po ako, tong niyayakag po ako ni ina doon. So since then, Sister Tess, ilang taong Sister Tess noon? Yung Sister Sino Tess pong- Sister Tess Blanza ngayon. De Los Santos pala. nung uma-attend na po ako sa prayer meeting, nakikita ko na po sila. Okay. Nakikita ko na po silang uma-attend. So your So- mom, at the age of 16, in-invite ka. Mhm. What was your first reaction nung ini-invite ka noon? Was it easy Siya- for you? Or what? Sa ano po talaga, nung ini-invite po ako noon, so wala po sa isip ko, wala akong idea kung ano talaga yung sinasabi ni ina na prayer meeting na yan. Basta pumunta lang po kami. Tapos, basta po nung natatandaan ko po noon, nung nakina Sister Erlyn, ang sasaya po kasi ng mga tugtugan. Si Pastor Simple pa nga po yung tumutugtog noon nung natatandaan ko. Si Pastor Simple. Tapos parang yung yung rhythm ng ano pa yun, this is the day, Yung mga ganyan. unang kanta Of ng the araw, Lord has oo, made, of oo. the Lord has made. Parang Nakakaindayog ba? kumbaga? nakakainda, nakakadala po siya ng mga Nakakadala. ganon. Oo, Ang oo. gaganda po ng mga ang gaganda po ng mga tugtugin natin nung mga Tapos parang bigla na lang pong yung kinakanta ko na lang po, yung parang ganun. Yung parang parang sinusundan ko parang yung parang nag-LSS, LSS, yung parang ayun po tapos ang totoo po niyan talaga, after po niyan nakikita ko po si ina na laging nagbabasa ng Bible. Okay. Kahit nagpapahinga siya, nagbabasa ng Bible, hindi pa naman ako talagang engaged talaga sa community. Na nakita ko lang na gano'n. Nakikita ko ang ina, binabasa niya yung Bible. Siguro paulit-ulit niyang binabasa ano kaya nung tapos hanggang sa ini-explain niya, nagsasalita na siya every day about the Bible. So, ayun, tapos po kasi ako homebody person lang po ako. So, pagpasok, bahay, Eskwela. medyo hirap, eskwela, gano'n, bahay. Tapos, pag may time na pwedeng kumita ng konti, kasi hindi naman gano'n yung buhay dati Oo. Talagang, lagi kong iniisip na we are better today than yesterday. So, parang Okay. ganun po na, yung ganun po yung lagi. So, pag inalala mo po talaga yung buhay dati, so, malayo po talaga.
So So talagang at that point sa buhay niyo, medyo you were still struggling. Is that what you're saying? yeah, financially. Okay. Pero how did that somehow, bata ka pa noon, ano naging impact sa'yo at that point, no, nung bata ka pa? Ano naging impact sa'yo nung nakikita mo yung mother mo, nagbabasa ng Bible? Tapos, regular ka bang umaattend na after that or on and off din? So on and off pa din kasi po syempre nag-aaral ka, Oo, may oo. mga times na kailangan mo talagang unahin yon, mag-aral ka muna. Usually po talagang nakaka-attend ako ng prayer meeting or Bible study after na ng mga school, Okay. mga school works at mga ganyan. Tapos usually, ayun, and then eventually, sabi ni ina, halika, attend tayo ng unti-unti. Halika, attend tayo ng fellowship. Ang fellowship namin noon sa ano pa, sa Batulaw pa noon. Batalaw pa lang, Sa tama. Batulaw pa noon, yung fellowship namin noon. Si ina, dahil nga, ako yung panganay na babae ini-encourage ni ina na makasama kami doon. So, isang pamasahe lang. Kahit na 16 years old na ako noon, para lang maka-attend kami, alam mo yung umuupo ako Kinakalong sa ka? lap. Oo, umuupo ako sa lap. Kinakalong. Kinakalong pa ako ni ina para lang Malibre sa pamasahe. maka-attend sa Oo, sa sa prayer fellowship. meeting. Oo. Pero Sa fellowship. ano naging impact sa iyo nung somehow, anong dahilan ba't nanatili ka? Ano yung kumbaga nagmarka sa buhay mo at that point na nagpatuloy ka sa gawain? Hindi ko ma-explain iba po talaga basta nakita ko na lang po talaga yung sarili ko na sumasama kay ina, hindi siguro dahil nga sumusunod ako kay ina, pero hindi ko po talaga ma-explain kung bakit ako nagdire-diretsong sumama. Since then, hindi ko po talaga alam. Basta naano ko na lang po na iba pagka iba What po. do you mean iba? Ano ang nakita mo in a sense na sabi mo na experience mo doon sa church, yung narinig mo doon sa church na nagbigay sa iyo ng parang initiative o incentive kumbaga na gusto ko to. Kanina binanggit mo hindi ba? Ay, ang ganda ng kantahan. Ayun. That was the start, diba? Through the lessons, through the testimony siguro, paano nakatulong sa ito para mas lumapit ka sa Diyos? Siguro po dahil nakita ko po na ang malaking pagbabago sa buhay ng nanay ko, yung parang naging role model talaga. Hindi nanay ka na. Yung basta pag nakita yung pagbabago po na unang-una si ina po dati sakitin niyan. Tapos paano ko ba i-explain na basta po na ano ko na lang po yung sarili ko na gusto kong sumunod, gusto kong sumama. Gusto ko pong ipagpatuloy. Basta nakita ko masaya lalo na po pag fellowship. Nakita ko po masaya talaga. Okay. Parang nagbigay siya ng kapayapaan siguro hindi siguro, sigurado na nagbigay po talaga ng kapayapaan sa akin 'yan. So since then din po kahit na may mga yakag na yung mga kaibigan mo, syempre high school ka, may tropa-tropa. From there parang naano na ako na ay hindi a-attend muna ako ng So that time din na syempre pagka yung age ko na 16, yung mga tropa mo, mga nagiinom-inom na, umpisa po nun parang dumistansya ako sa kanila. So yun po yung tapos until na ano ko na hindi na rin ako niyayakag ng mga kasi alam nila lagi akong tumatanggi. Oo nga. Yan So po. siguro the fact na siguro sa umpisa gano'n naman talaga si Lord na sa umpisa parang yung kantahan lang and then eventually yung mga lessons, yung mga testimony. Yan po siguro talaga noon. Pag nakikita ko po, pag naririnig ko po yung mga, yun po, pag naririnig ko po yung mga
yung mga kamangha-manghang bagay na nangyayari sa mga ibang kapatiran natin, parang naano ako doon, parang doon ako naano, sabi ko, oo nga, talagang kumikilos ang Diyos nung mga panahon. Kasi ang dami kong nakikitang mga pagbabago na yung mga dating wala, nagkaroon, parang mga ganon. So, hindi hanggang sa yung mga nangyayaring yun, nangyayari na pala sa buhay naming Okay. pamilya. So, ikaw mismo, nakita mo yung pagbabago not only sa nanay mo, nakita mo even on the financial side, umuunlad yung buhay nyo, although dahan-dahan talaga. So, ayan nga yung sinasabi namin mga manggagawa na, bisa sabihin, dumalo lang kayo sa gawain kasi ang Diyos din naman ang mangungusap sa atin kung tayo tunay na talagang gustong lumapit sa Diyos. And in your case, that was very clear, no? Na kung hindi dahil sa mga patotoo, hindi dahil sa mga narinig mong pagtuturo, plus yung sabi nga nung mga umaate ng iba, nakakaalis ng problema kasi ang saya-saya. Kung titignan mo, hindi naman tayo nagpatawa doon. There's the Spirit of God moving freely among the brethren na yung fellowship ng mga mananampalataya, yun na nagbibigay ng kagalakan sa atin eh. So, At saka, sige, go ahead. At saka po yung bang ipinakikita ng mga manggagawa natin na hindi sila namimili yung ibig sabihin, very warm yung pagtanggap ng mga manggagawa natin regardless kung ano ka pa, sino ka pa. Yung parang yung gano'n, yung parang hello sister, kumusta ka na? Kumusta ka na kapatid? Mabuti ka. At least yung alam mo yung minsan kasi hindi natin alam na may mga pinagdadaanan ng isang tao. Pero Correct. pagka binati ka ng gano'n, parang all of a sudden, okay naman pala ako eh. Parang gano'n. Parang nakakaano talaga, may engganyo ka talaga. Totoo yun kasi nga, especially pag may pinagdaraanan ka, tapos may makikita ka nakangiti sa'yo, binabati ka. That is the meaning of the church kasi, pamilya. At yun ang kailangan dapat sa bawat church, maramdaman ng bawat member ng church, nakapamilya ka. At ayun, no, bagamat kanina sabi mo, di ko alam. Pero ngayon, naintindihan na, ito mga dahilan. Kaya, Sister Connie, isang tanong, Sister Connie, pakilala ka naman, sino si Sister Connie? Oh, si Sister Connie. Si Sister Connie, paano ko ba i-introduce ang... Mataray ba yan? Mahiyain ba yan? Ano ba yan? Matapang ba yan? O ano ba? Actually, si Sister Connie po, tahimik talaga. Tahimik lang po talaga akong tao. Actually, meron nga po akong later on na-realize ko na meron po akong yung parang aloof ako sa mga, alam mo, parang yung masyadong yung napaka-weak ng personality ko. Masyadong mabigat yung weak. Maybe it's not weak, but why did you say weak? Paano ba yung kasi hindi po ako hindi po ako palaban na tao. Na ibig sabihin yung parang pag salitaan ka lang ng konti, parang ganun, maramdamin ako, tapos umiiyak ka agad ako, yung mga ganon. So, siguro dahil nga nung parang feeling ko noon kasi nung bata pa kami, dahil nga feeling ko deprived kami sa napakaraming bagay, hindi namin naranasan yung mga nararanasan ng mga nakikita kong mga pinsan ko o mga kapitbahay namin. Yung parang, tapos yung si tatay Piping, yung stricto pa siya. Yung parang nasanay talaga kaming mga magkakapatid na sa bahay lang kami. Yun nga yung sinasabi ko kay Sister Rhea nung pagka nag-GGMJ tayo na pag nakita ng tatay ko na nakatanghod kami, nakatingin kami sa mga kumakain, pinapagalitan kami, yung parang ganon, yung hindi talaga So parang yun na ako kahit nga minsan ako na yung lumalayo din sa mga kaibigan ko kasi nga parang feeling ko wala akong ambag. Pero nasa Amerika ka ngayon. Alam mo naman dyan.
Sino si Connie ngayon na gagaya niya, kailangan dyan palabang ka di ba? At saka paano nakatulong yung spirituality mo para ma-deal mo yung situation na yan? Anong pinagbago ni Sister Connie pagdating dyan? Nung nakakarinig na po ako ng salita ng Diyos, yung natutunan ko na pong balansehin, kumbaga sa kuwan, balansehin yung buhay kung paano ka magdidil dun sa mga tao. Actually, dati nga hindi ako marunong lumaban, sabi nyo nga. Pero minsan talaga, kailangan pa rin. Pero yung pag minsan yung nare-realize mo, Lord, tama ba itong, yung parang nandoon na yung yung conviction na, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Yung gano'n na. Yung hanggang sa umano na ako, yung nagkaroon na ako ng, kumbaga, naging matured na talaga. So, natutunan mo ng kahit na minsan alam mong dehado ka, ano ka pa rin, yung kailangan mo pa rin maging mababa. Dahil lagi yung sinasabi ni ina, hayaan mo na, hayaan mo na, hayaan mo na. Yung mga ganon, yung parang, yun din yung yung hayaan mo na. Si Lord naman ang kikilos, hayaan na natin. Si Lord naman ang kikilos. Parang, yun na yung naging, yun ang naging ko sa buhay ko kahit nung dumating ako dito. Kasi dito, talagang dapat dapat dito sa Amerika maging top ka talaga. Oo, Dahil kung depende hindi, kami dyan. Kakainin ka ng buong buo dyan. exactly. Yan po yan sana ang sasabihin ko na pag talagang nung bago-baguhan ho ako dito, talagang kinakain ako ng buong buo. Pero kasi wala pang... Paano mo na-overcome? Alam mo ba, Minister Ernie, na ang laking bagay nung GMJ sa buhay ko nung naandito ako, kasi nung napunta ako dito sa Amerika December, then March nag-start na tayo ng GMJ. So yung GMJ na yun, sa totoo lang, Minister Ernie, pagka wala kang connect, kasi mag-isa lang ako dito wala akong mapagsabihan ng isa pa, syempre yung mga nagiging problema mo naman dito, hindi mo na pwedeng ibigay pa yan sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kasi ayaw mong mag-alala. Siguro yun din yung isa sa naging dahilan, kaya kailangan mong maging, kailangan mo ding maging matatag. Oo. Kailangan mo din talagang maging matatag. At saka, yun nga, lagi kong sinasabi ko, Lord, na hawakan mo po ako, Lord, kasi mahirap talaga. Kasi minsan dito sa Amerika talagang hindi mo mamalayan, ka na pala, nawawala ka na pala. Pero lagi kong sinasabi ko, Lord, please, Lord, wag mo akong bibitawan. Laging ganun. Kasi ayaw ko talaga. May mga nag-i-encourage nga sa akin na umattend ka dito. Pero gusto ko pa rin na manatili talaga. Oo. Kasi dito ako natamnan Totoo yun. Alam mo, yun nga kagandahan itong tinatawag na online na GMJ. Kasi hindi lang ikaw, kundi marami sa kapatiran natin. Pagdating mo kasi sa ibang bansa, unang-unang kalaban mo dyan, homesickness. Unang-una yan. Pangalawang susunod dyan, pag-adjust mo sa kultura na bagong-bago sa'yo. Pero ang sabi mo nga, salamat na lang at may GMJ. So, ang sinasabi mo, actually, salamat na lang at naroon ang salita ng Diyos. Ng Diyos. Na patuloy na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Kaya nga, natutuwa kami, lalo na nung marinig namin. Kaya pag nawawala ka, nasa si Connie, kasi, good morning, Sister Connie. Every morning yun sa GMJ narinig namin. So, nakatulong ng malaki talaga sa iyo ang salita ng Diyos hanggang ngayon. Opo. Oo. So, diyan ka na rin nakapangasawa?
Hindi. Bali ang ano po kasi, nagtatrabaho ako diyan sa Manila, Okay. sa isang hospital diyan sa Manila. Okay. Actually Las Piñas, and then siguro mga 30 years old na ako, nagtataka yung isang bossing ko na doktor na bakit hindi pa ako nag-aasawa. Okay. Sabi niya ganyan, may itsura ka naman. Sabi niya ganyan, di ka pa Okay. nag-aasawa. Tapos yung boss ko na yon, may pamangkin siya na umuwi galing dito sa Amerika. I ano, binline date. Ikaw. Blind date kami. Ako, binline date ako. Sinet up niya. Sabi niya, may papakilala ako sa inyo. So, yun, nung nakilala ko yung naging nagkaroon kami ng LDR, long distance relationship. So, eventually, siya yung napangasawa ko. And actually, hindi po talaga siya Christian. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Okay. So how, ayan, siguro isang magandang pag-usapan natin. How Mhm. does a Christian wife, how would I use the right word? Deal with the situation. Kasi marami, no? Siguro makapagbibigay ka ng encouragement and inspiration. Marami rin sa ibang mga Christian wife, hindi Christian yung husband. So, how do you handle it? Yun sa totoo lang po mahirap. Pag Christian ka, tapos yung napangasawa mo Christian, by all honesty po, napakahirap. Ilang years na kayong kasal? So, 17 years. 17 years. Go ahead, go Mhm. ahead. You So, can answer the question. 17 years na po kaming kasal na ang hirap-hirap po kasi unang-una yung kasal namin, yung sabihin ngayon, ayaw ko sana, yung una po, may resistance po sa mga in-laws ko. Ramdam na ramdam ko po yan. So, buti na lang po, Kristiyano tayo, yung lahat nagpapakumbaba tayo kahit na ano. Ramdam na ramdam ko po yan na yung ayaw nila sa akin. Tapos, ko pa po, naririnig ko pa po minsan dati na sinasabi nila na kaya ako lang napangasawa yung asawa ko ngayon, dahil gusto kong makarating dito. Yung parang, anong tawag dito, yung Parang green card lang ang habol mo, parang gano'n. Hindi, hindi naman po yung green card. Kasi yung asawa ko po, may mga properties na po yan. Anong tawag dito sa parang Ah, social climber o gold oo, digger? oo, Parang gano'n, parang okay. gano'n. Parang Okay. ayaw ko mang sabihin na gano'n. Okay. Ayun, actually doon na po ako nagsimulang maging sabi ko wala kayong magagawa, asawa na ako pinakasalan ako Parang parang gano'n. Pero minsan po talaga 'pag naiisip ko no'n, 'yun po yung gusto kong ikasuko. Gusto ko pong gusto ko pong sumuko na kasi nga siyempre ang hirap na rin po ng gano'n. Tapos yung asawa ko po kasi may dalawa po kasi siyang anak. Okay. Divorces siya. Okay. No, hindi po siya divorce, may anak po siya sa pagkabinata. So, Okay. Okay. may Okay. may anak po sa binata. Okay. Sinenomar ko pa nga po yan ba? Sinenomar ko pa po kasi baka po mamaya Kasal kasal na. Pero nung nakita ko naman po na ako naman po talaga yung legal wife. So, Ang hirap. paano yung relationship mo sa mga, o sa husband mo na lang, especially, syempre, kasama mo siya. Usually sa Amerika, nakahiwalay kayo, hindi ba? You have your own Mhm. house. Oh. So, how did you make that adjustment plus the fact pagdating pa sa Amerika, mag-a-adjust ka pa rin sa kultura? Paano mo na-handle lahat yun? Ang hirap po. ang hirap po talaga. Kasi yung mga bata po kasi malalaki na sila. May mga isip na nila. So, syempre hindi ko po nakita yung mga upbringing sa kanila. Hindi ko po kasi alam. So, yung nararamdaman ko po, hindi po nila ako gusto. I think that's a natural reaction kasi hindi ka nila kilala. Normal lang Mhm. siguro yan. Okay. Hindi po nila ako gusto. Tapos, syempre po, parang ang nangyayari, ninanag ko po si Mister.
si Brother Javi, sabi ko, bakit hindi mo kami anuhin, hindi mo kami, yung parang magkaroon kami ng ng gumawa siya ng paraan para, ngayon, mahirap po talaga, Pastor Ern, kasi yung mga bata po kasing yan, hindi po lumaki sa kanya. Doon po siya lumaki sa mga nanay ng mga bata. Okay. So, ibig sabihin mga nanay po. So, dahil po yung anak niya, magkaiba Dalawa. nanay. Okay. Po, magkaiba po yung nanay nila. So, hindi ko naman po itinatago yun. Hindi rin naman po niya ipinagkakaila yun. So, syempre, alam niyo po yung kasabihan na laging mas mabigat ang dugo, mas matimbang ang Dugo. ang kaysa sa tubig. Opo. Opo. So, yan po yung isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ko dito sa Until sa now. Amerika. Opo. So, Kasi yung paano nakakatulong to sa paglago mo bilang isang Kristiyano? How do you see these things? Because God allowed you to be there. God allowed you to be married to your husband right now. So, ano ang perspective mo? Kasi, ano ang pinangahawakan mo, kumbaga, na nananatili kang lumalaban, nananatili kang nagpapatuloy sa inyong relasyon? unang-una po, nagpapasalamat. Lagi ko po itong pinagpapasalamat at lagi ko pong pinagdadasal nga kay Lord na maging matatag pa ako. Kasi ang naging ko nang po, kahit na po anong mangyari, hindi ko naman po pwedeng maitapon na yan kasi asawa ko yan. So, ang sabi nga po nila, ang sabi ko nga po sa sarili ko, o sabi rin po ng asawa ko bago ko siya nakilala, andun na sila. So, ako po talagang sa sarili ko po, ako po talaga dapat ang mag-adjust. So, ako po talaga yung dapat mag-adjust kasi, which is totoo naman po talaga na naandun nila. So, syempre po, kahit na po anong gawin ko, kung halimbawa pong darating yung point na pamimiliin, hindi po akong pipiliin eh. Yun ang pakiramdam ko. Kaya po ang ko po, kung para po maiwasan na lang po yung yung lagi po akong nagdadasal kay Lord, lagi pong maiwasan. Yung hindi na lang po ako nagbibigay ng comment, hindi na lang po ako kung ano po yung sinasabi po ni Lord na yun, yung obey your husband. Yung Submit parang submit to your husband. submit to your husband. Iyon na lang po kasi kumbaga kung lagi ko pong iniisip, parang ako po yung mas nakakaintindi, ako po kung ano yung nakakaalam ng tama, ako po kung ano yung So, yun po yung ginagawa at lagi ko po yung ipinagdadasal. Kasi kung hindi po ako ganun, lagi po kami mag-aaway. Ay ayaw ko po ng ayaw ko po ng away. Ayaw ko po ng kakaroon ng diskusyonan dahil lang sa mga ganyan. Ayaw ko po kasi ng ganyan. Kasi lumaki po ako sa pamilya na 6 po kaming magkakapatid. Kahit minsan po hindi po kami nagkaroon ng awayan sa bahay. Kahit yung mga tampuhan, wala po kaming ganyan. So, kung baga sa po, nagbibigayan. So, ang ko na lang po talaga, ako po yung talagang kailangang magbigay. At saka, lagi ko po kasing iniisip na nakikita naman ng Diyos kung ano yung nangyayari. Nakikita naman ni Lord kung ano yung pinagdadaanan ko. Iniisip ko na lang po, at the end of the day, hindi rin naman po ako nag-iisa. Kahit mag-isa ako physically, wala akong kasama dito. Kasi dito sa Amerika, sa totoo lang may mga kamag-anak ka malayo sa'yo. Hindi ka naman nila kakalingain kasi may mga sarili na silang buhay. May mga kaibigan ka, hindi mo na rin naman po sila maaasahan dito. Kaya kanino ka lang po aasa? Kay Lord lang. Wala ko po talagang ibang aasahan. Totoo po yun. Na-struck ako doon sa sinabi mo na natuto tayong, o ikaw mismo, natuto kang umasa sa Diyos. And I believe, lahat tayo, kung ano man mga pinagdadaanan natin. May kakwentuhan nga ako actually magbiyanan sa isang prayer group na sinasabi nung manugang, yung anak niya, ganito, ganyan. Pero parehong Christian yun na maganda. Ang sinasabi naman nung mother-in-law, yung pinagdaanan mo sa anak ko,
ay gapuririt sa dinaanan ko sa asawa ko, kaya kaya mo yan. So napakaganda nga yung pareho kayong Kristiyano, in your case, you're a Christian wife, na meron ka pa rin pinaguhugutan. Na hindi, sinabi mo nga kanina, we are better today than yesterday. May kasunod yun and we are going to be at our best tomorrow. Dahil meron tayong inaasahang Diyos na nakakakita at nakakaalam, unang-una, ng sitwasyon. Pangalawa, kung ano ang mangyayari at dapat mangyayari kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. So, ang ganda ng pananaw mo na hindi matatapos ito ng ganito. Na meron pang gagawin ang Diyos sa buhay ko. Yan naman ang pananaw ng maraming Kristiyano. Lahat tayo, no, kung ano man pinagdadaanan natin. There's always that, ang paborito ko kasi, kaya lagi ko nababanggit this, no eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So, nandun tayo na hindi pwedeng ganito lang ito dahil nagtitiwala ako sa Diyos. At sabi nga sa Romans, walang nagtiwala sa Diyos na nabigo. Sa English nga, anyone who puts their trust in the Lord has never been disappointed. So, ang sarap talaga pag may mga salita ka ng Diyos na pinangahawakan kasi ito magbibigay ng ano sa'yo, di ba? Ng tapang sa'yo para gumising uli, para lumaban uli. So, siguro tanong na pa-commercial. Commercial kasi ito Para kanino ka bumabangon, Con? Commercial ng kape yan. Para kanino ka bumabangon? Siyempre po, unang-una, in this world po talaga, bumabangon po talaga ako unang-una. Kahit po hindi po Kristiyano yung asawa ko, still bumabangon pa rin po ako para sa kanya. At hindi po ako nawawala ng pag-asa na later on, makakasama din natin siya sa ganitong pagtitipon. So, pangalawa po, bumabangon pa rin ako para sa pamilya ko dyan sa Pilipinas, kay Nanay Angel, sa mga kapatid ko. So, kailangan din po talagang bumangon kasi nga meron po kasi akong 3 pamangkin na na-diagnose ng autism. So, sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ako lagi ng kalakasan para makatulong pa din ako sa kanila. So, yun. At saka yung gusto ko rin tulungan yung mga kapatid ko. Wala naman po akong anak. So, sila po talaga yung asawa ko. At saka lagi ko rin bumabangon pa rin ako na isang araw tanggapin ako ng mga bata, ng mga anak ng asawa ko na kahit makasundo ko sila yung kahit kasi hindi talaga sila nakikipag-usap sa akin So, lagi pa rin akong umaasa na sana isang araw, nawa, Lord, isang araw, maging maayos yung lahat, yung mabuo kami na isang pamilya din. Kasi kahit na anong mangyari, anak siya ng asawa ko, dapat maging pananaw ko, maging anak ko na rin sila. Yung kahit hindi yung by blood, yung gusto ko pa rin ng ganun, umaasa pa rin ako doon sa ganung sitwasyon. Actually, hindi lang ikaw ang iba mga kapatiran natin ay isang alam kong kapatiran natin ay ganun din, although ito ay diborsyadong asawa niyang lalaki, foreigner. Pinakitaan lang niya ng pinakitaan ng mabuti in spite of alam mo yung salita natin, kahit dineded man na siya, sige lang. Alala ko tuloy yung sinabi ni Mother Teresa of Calcutta, kahit hindi ka mahalin mo pa rin. Kahit hindi ka pinakikitaan ng maganda, pakitaan mo pa rin ng maganda. And this is all made possible dahil sa grasya ng Diyos para sa atin. No? Kung tayo lang talaga, medyo madaling bumigay Lalo na yan, no? Actually, saludo ko sa iyo kasi nag-iisa ka. Pero yung pananampalataya mo ang dahilan, kaya may tapang ka. So, hindi ka weak Kasi kung weak, matagal ka nang tumakbo You're not weak, no?
because of the grace of God, because of the mercies of God, andyan na lumalabang ka in the right way, no? Kung paanong ang buhay natin ay dapat harapin ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya iba talaga pag ang Panginoon mo si Kristo. Hindi lang sabi, bahala ka, sumunod ka kung ayaw mo. Hindi, tutulungan kita kasi lumalabang ka. At saka ano po kasi, merong instance na nagkaroon po kami ng argument ng husband ko. Tapos, naano po niya ako, nasaling po niya ako. Sabi niya sa akin, akala ko ba Kristiyano ka? Bakit ganyan ang ugali mo? Isang beses nakitaan lang po niya ako ng ganun. Parang naano ako, na parang natigilan ako. Parang ganon. So, parang natigilan ako na, hindi na ba talaga ako Kristiyano? Yung parang, syempre, sa bilang mag-asawa talaga, yung ganon. Pero yung parang pagsalitaan ka tanungin ka ng ganon, parang matitigilan ka matitigilan ka talaga. So, kaya anong nangyayari, kahit na anong away, kahit na minsan ikaw yung tama, siya na lang din ang tama. So, ibig sabihin, para walang discussion, walang argument, na tumatahimik na lang ho. Kasi ayokong parang ipinapako ko na naman si Kristo pag nakita niya na pag Kristiyano ka, parang hindi ka makitaan ng mga katangian bilang Kristiyano. Ang hirap din po. Totoo yun. Actually, hindi ka nag-iisa. Kahit sa Pilipinas, usually, lalo na yung husband, hindi believer. Pag nakitaan ng mali yung wife, yun ang laging sinasabi. Na, Kristiyano ka pa naman, o Kristiyano ka ba? Dahil akala nila, pag Kristiyano tayo, hindi na tayo nagkakamali, hindi na tayo. Kaya nga, itong awit ng pag-ibig ay napakahalaga para sa akin personally, kasi pinapakita natin dito na tayo nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, pero hindi tayo nananatiling sa pagkakamali. Hindi kagaya ng sinabi mo, na-realize mo na, teka, hindi makakatulong kung ganito yung attitude ko. So, babaguhin ko, no? Hindi ba nagkakasala tayo? Naaamin natin, nagkakasala tayo. But the big difference is, meron tayong saligan kung saan ang katotohanan ng buhay ay patuloy nating pinangahawakan. Kaya nga siguro, yung sinasabi mong humbling experience, diyan tayo natututong maging humble kasi nagkakamali pa rin tayo. Hindi natin pwedeng pagmalaki na, hindi na ako At yun ay hindi naging dahilan para ma-discourage tayo. In fact, sabi mo nga, ito pala ang dapat kong laban. Sige, hindi na ako parang, kahit na ako ang tama, hindi ko na ipipilit yung aking pagiging tama. At hahayaan ko ang Diyos na makipag-usap sa kanya. Meron tayo isang kasister nakakatuwa. Alam mo kanino siya nagsusumbong? Totoo naman, sa Christian lagi natin sinasabi, huwag kayo nagsusumbong sa parientes niyo pag nag-aaway kayo mag-asawa kasi kakampihan ka niyan, pagagalit yung mga pariente, magsumbong ka kay Lord. At meron tayong isang kasister nag-share ng ganyan. Sabi niya, hindi nga ako nagsasalita. Alam mo bang biglang nagbago yung tono ng asawa ko? Bakit? Sa Diyos kasi ako nagsusumbong. Siguro si Lord nakipag-usap sa kanya. Ano mga technique ng mga Christian wife na ang kanila. At saka yun po, pag hindi ka na po nagsasalita, parang nakikiramdam sila na, ay ano kaya to? Ba't kaya ganyan? Bakit kaya ganyan? Hanggang sa makikita mo, nagme-mellow na din. Nagme-mellow na din po sila. So, so ibig sabihin, wala namang, lagi tayong may kasabihan tayo, wala namang argument o usapin na hindi nadadaan sa magandang usapan o magandang pakikisama. So, yun na lang po yung yun na lang po yung nangyayari. So, mabait po talaga ang Diyos talaga sa akin. Hindi niya ako pinababayaan sa lahat ng aspeto kung kahit nga po dito sa Amerika. So, biro niyo po talagang hindi ko po never in my wildest dream na although pinangarap kong makarating dito sa Amerika, pero talagang si Lord ang, kumbaga sa kuwan, naka-design na talaga yung buhay ko na makarating ako dito. Hindi ko naman po pinangarap na maging nurse. Naging nurse ako, pinag-aral niya ako. So, naging nurse. Hindi ko rin naman po
inakala na maipapasa ko ang licensure exam dito sa Amerika kasi ibang-iba naman po talaga Oo, dito oo, sa tama. sa Pilipinas. At saka alam niyo po ba yung privilege, yung talagang the Lord is really a good provider. Kasi nung nag-ano po ako dito sa Amerika, exam, dumating nga po ako dito, nag-pandemic na, ang hirap-hirap mag-ayos. Nung mag-exam na po ako, nung pandemic, nagkaroon po ng scarcity sa nursing kasi yung mga elders, mga Right, mga right. matatanda na natin, nag-resign na po sila, nag-retired na po sila sa takot po nila. So ako po, nung nag-exam ako, unang-una, naayos yung dokumento ko na makapag-exam ako dito sa California, which is napakahirap po makapasok dito sa Amerika. Tapos pangalawa, ah yung papers ko, walang kaproble-problema ano ko agad. Tapos nung mag-e-exam na ako, yung exam namin 250 items previously, nung nag-pandemic, binabaan nila 165 items na lang. Aba, yung gano'n. Tapos nung nung naipasa, 2 take po ako, nakadalawang take ako. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa no'n kasi sabi nga nila, ano ha, talagang ang tatag mo kasi ano lang po ako, self-review lang po ako. Nag-aaral ako dito sa bahay. Halimbawa po, ito pong kinatatayuan ko ngayon, boarding care po ito. So may 3 pasyente po ako dito. So gigising ka ng maaga, 4 ang pasyente, papakainin mo yung pasyente. In between po niya ng mga 2 hours, nagre-review ako, self-review, tapos papakainin mo na naman. In 2 hours, papakainin mo na naman. So meron pong gano'n. So nung po yung mga time na talagang si Lord po talaga yung gumagabay sa akin through GMJ. So, ayun po, hanggang sa naipasa ko po hanggang sa nagtrabaho na po ako. Dapat po magtatrabaho ako, namatay naman po si Tatay Piping, umuwi po ako ng Pilipinas. Tapos hanggang ngayon po, so nagtatrabaho po ako sa skilled nursing facility. So, 3 years na po ako. Yun po yung ano, at Nasaan yung, natin. nasaan yung Mhm. sinasabi mong weak na Connie? Hindi ko makita. Nasaan, Actually, Minister Ernie, yung nakikita niyo po sa akin, ay si Lord po yung nasa harapan ko. Ako po yung nasa likod ni Lord. Kasi hindi ko naman po magagawa yan eh kung ako lang eh. It's si Lord po yan talaga. Yun po yung ano niya. At saka um, si Lord din po talaga yung bibigay sa inyo ng katatagan, yung para maging ano ka, para maging strong ka talaga. Kasi nga kagaya nga ng sinabi mo, kung hindi ka talaga magiging strong, kakainin ka po talaga ng buong-buo ng mga ano. So, sa pagtatrabaho ko po, hindi ko po, medyo umano na nga po ako eh, yung parang lumalaban na nga po talaga ako. Pero pag sa trabaho ko po, ano po ako, ah, um, RN supervisor na po ako, pero lume-level po ako sa kanila. Tapos nakikita ko po sila, yung mga staff ko, lagi silang parang ang nakikita ko po, ang nakikita ko po, lagi silang excited na dumating ako pagka wala po ako. Oh, Connie's not here. Why? So, yung mga ganun, pag dumadating po, opo, tas binibilhan po nila ako ng mga binibilhan po nila. Kasi hindi ko po pinapakita na above ako sa kanila. Kasi inaano ko po na yung pagdating din po sa trabaho, kailangan ka din, humble ka din. Hindi porket kasi yung RN po kasi talagang mataas ang tingin dito sa Amerika. So, RN, CNA, LPN, RN, tapos yung mga sumusunod na mga nurse practitioner na. So, nasa ako, so may staff po ako. So, lagi silang naghihintay sa akin, Connie, where are you? Yung ganun po. Okay. So, hindi po kailangan na maging yung ma-pride ka na, "Ay, 'wag mo akong anuhin, RN ako, 'wag mo akong ganyan-ganyanin." Hindi ko inano So, sa akin na ano sikreto mo? Paano ka makibagay? Paano ka makipag-ugnayan sa iyong mga tauhan at sa mga tao diyan? Ano ang kasi binibilang ka ng ganito, nami-miss ka. Anong meron si Connie bilang isang Kristiyano na palagay mo nakikita nila si Lord sa iyo? Nasi-share mo ano rin po ba si Lord sa kanila?
nasi-share ko na alam niyo po kasi dito sa Amerika, mahirap po kasi iba't iba ang paniniwala ng tao. Kasi yung diversity kasi hindi naman ho lahat American. So lahat po 'yan galing sa ibang-ibang ibang bansa 'yan. May mga Mexicana, Nigerian, African, ano pa ba yung mga basta ano po, American, 'yan ang mga kasama mo. So iba't ibang tao, iba't ibang ugali po nila. So, paano mo Iba't iba po siya, ano po paano, talaga, dinadaan ko po sa malumanay na usapan lagi. Hindi ko dinadaan na RN supervisor ako. Pinupuntahan ko po sila isa-isa tapos 'pag may mga pagkakamali po sila, hindi ko po sila, "Hey, ba't ganyan ang ginawa mo, ganyan?" Tinatawag ko talaga sila. Nagko-close door kami o kaya pinapaupo ko, "Hey, come on, I need to talk to you. Ganyan, ganito yung ginawa mo, hindi maganda. So, sa shift ko, ayoko ng naaanuhan tayo." Kasi ang shift ko po kasi 3 to 11 eh. Ayoko ng may ano tayo. Tapos 'pag may mga maganda kaming tinitreat ko sila. Kahit simpleng ano lang, nagdadala ako ng mga, "Hey, anong gusto nyo? Gusto nyo bumili ako? Mga ganito, ganyan." Siguro dahil hindi po talaga hindi kailangan po talaga gano'n. So, hindi kailangang yung boastful ka na ma-pride ka na, "Hindi ko gagawin 'yan." Tapos kahit na po um, kahit na po halimbawa yung trabaho ng CNA, tinatrabaho ko din po, tinutulungan ko sila. "Oh, ano ka, halika, tulungan tayo," mga ganyan, tulungan tayo. So kaya 'pag humihingi ako ng tulong sa kanila, hindi sila nagpapahindi din sa akin. so So yun po you yung create a very harmonious mhm, relationship na mhm, napakagandang modelo para sa isang Kristiyanong, alam mo mhm. yun, lalo Siguro ka yun na. din po talaga yung dahilan kaya binibilhan nila ako, minamahal din ako kasi minamahal ko rin sila eh. Hindi ko sila tinuturing na staff, tinuturing ko sila na lagi kong sinasabi, "Hey, I'm not here. I'm not treating you as a CNA. I'm treating you as my friend and my brothers and sister." It's just like that. Ganun po yung ginagawa ko sa kanila. Kaya, Mhm. yan. Naku, sarap ng kwentuhan natin. Magbe-break tayo sandali at babate ako ng happy birthday sa ating mga kapatiran. Tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan namin. Pero bago dyan, Okay po. dumako muna tayo sa ating mga kapatid. November 29, 2025. Happy birthday to Brother Lawrence Carion. Hi, Brother Lawrence, kumusta ka na? Sister Edith Besite. Sister George Ignacio. Sister Ami Pielego, o Plelago, sorry, Plelago pala. Happy anniversary kay Brother Eman and Sister Edith Besite ng Batangas. Nako, happy birthday mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday uli sa ating mga kapatid at muli kasama natin Sister Connie Rosilio, no? Manalad. Connie Rosilio Manalad. Manalad na pala ngayon. Okay, see. Mhm. Napakarami, no? Napakaganda nung aming kwentuhan kung saan nagpakilala ang ating kapatid at yung mga patutuo niya ay napakalaking bagay, no? Lalo sa mga taong may mga paghamon din na pinagdaraanan ngayon. Para sa isang Sister Connie, ano pa ang pangarap mo sa buhay? Kasi halos narating mo na, pero ang tao hindi na naman natatapos mangarap, di ba? Sa iyong, would you mind, how old are you now, Sister Con? Ay, batang-bata pa po ako, 53. Ay,
53. Wala pa, marami pong pagdaraanan. So for a 53-year-old na Sister Connie, ano pa ang mga Mhm. maliban doon sa mga nabanggit mo na, ano pa yung heart's desire mo sa buhay mo? Maybe para kahit para sa sarili mo. Nung bata po kasi ako, ang talagang number one ano ko po talaga makarating dito sa Amerika. So, binigay na po yan sa akin ni Lord. Medyo may konting paghintay. So, binigay na po yan sa akin. So, ngayon po nandito na ako sa Amerika, kasi nature lover po ako eh. So, gusto ko pong makapunta sa mga lugar na hindi ko po, yung kumbaga parang sa panaginip mo lang siya ah, makikita. So, ang gustong-gusto ko lang po talaga na pangarap ko po, yun po, marating ko po yung ang number one po, gusto ko pong makarating sa Holy Land. So, yan po ang Wow. opo, yan po yung at gusto ko po kasama si Sister Angel. Bibigyan po siya ni Lord ng mahabang buhay. Yan po talaga ang ginugol ko. Kasi gustong-gusto po kasi ni Inayan na makasama. So, yun po talaga yung gusto kong ano. Tsaka syempre po, gusto ko po na yung magkaroon kami ng husband ko yung actually, simula na nga po yung nayayakag ko siya na, "Halika, ano tayo?" Sabi po niya, hindi po siya gala, "Halika, mapapasyal tayo, kailan pa? Pagka ano na tayo, hindi na natin kayang lumakad." So, habang may panahon pa na kaya pa nating i-enjoy ang buhay natin nang wala naman tayong tinatapakang tao. So, yun po yung ano, yun lang po yung mga simple. Tsaka yung pangarap ko lang po talaga na magkaroon ng sariling bahay diyan sa Pilipinas. So, yun lang po ng pag-uuwi po, may mauuwian kasi actually meron naman po kaming sinimulan na yan na maliit na bahay kasi yung husband ko po may apartment po kasi siya sa Nueva Ecija, taga Nueva Ecija po siya. So, nagpagawa na po kami ng apartment tapos sa rooftop andun po yung bahay namin. Pero gusto ko po talaga magkaroon din po, actually ang gusto ko po talaga magkaroon ng isang bahay sa malapit sa Mendez Mhm. na pwedeng matuluyan din po ng mga manggagawa kapagka yun po yun lang. Amen. Yun po talaga yung actually hinihingi ko po talaga yun kay Lord na magkaroon din po ako ng sariling bahay para pag uuwi po ako ng Cavite or uuwi po ako ng Nueva Ecija, meron po kaming na matutuluyan. Wala na po akong ibang hindi naman po kasi ako yung materialistic na tao. Simpleng-simple lang po talaga Oo. yung gusto ko. Nakakatuwa yung plano mo kasi napapansin ko yan sa mga kapatiran. Yung laging kasama ang gawain. Kasi sabi mo kanina na may matitirhan ang mga manggagawa. Yung bang naroon yung pagkilala ninyo sa mga ginamit ng Diyos na kahit papano maibalik, no? Maibalik hindi naman sa parang pananalapi kundi sa pagpapakita na pagpapahalaga sa mga tao. So sa amin din bilang manggagawa kahit hindi kami titira sa bahay ninyo, kumbaga napakalaking bagay sa amin na hindi yung kami mismo as is na, kundi nakita ninyo. At isa ito sa maturity na nakikita ko sa mga members sa church, lalo sa Compi, na yung pagpapahalaga sa gawain. Naroon lagi yung kasali ako dyan, sama ako dyan, sige, ito ang aking ambag, hindi naman malalaking ambag. Pero hindi ba nasisiyahan na hindi ka involved? So, yun ang isang kaya ko nababanggit ito para sa mga ibang nanonood na minsan akala nila, basta nagsimba ako, basta nagbigay ako, okay naman yun, wala namang problema doon. Pero kung ikaw ay tunay na nagpapahalaga, bakit ganun ang inyong pananaw? Kasi ang nasa nyo rin, at alam ko yun ang laman ng puso mo, ang nasa mo rin ay marami pang tao ang madala papunta kay Kristo sa pamamagitan ng maliit kong ambag. Na sabi mo nga, kung sa lugar niyo, lalo sa Mendez, marami pa akong kamag-anak na mailalapit sa Panginoon. May mga kaibigan pa akong mailalapit sa Panginoon. So,
yung palang parang hindi hindi selfish itong taong ito kasi kasali ang gawain sa kanyang pangarap. At Ay, totoo po yan. At saka, yun nga po yung sa mga kapatiran po natin, hindi naman po siya nag-aano ako. So, sabi nila, naku, pag nasa Amerika ka na, hindi ka na magta-tights. Kasi makikita mo, iba na kasi ang value pag, di ba, pagka maraming dito ganyan, maraming nasa nagbago. Amerika, nangyang Tama. ganyan, nagbabago ka. Alam niyo po, sabi, hindi po ako makakapagbigay. Lagi pong yun ang sinasabi ko. Hindi ako makakapagbigay kung hindi ako binigyan ng Diyos. So, kaya yung tithes po, importante po talaga. Yan po yung isa din sa naging pinangahawakan ko na parang parang pag may na-miss ako na na tights, parang hindi ako mapakali. Sabi ko kaya nga yun yung inaano ko, kaya pag nagsasabi nga ako Sister Ria, baka akala mo hindi ako nagta-tights. Minsan hindi kasi ipinapadala ko, at saka alam niyo po, nilakasan ko po yung loob ko diyan nung sinasabi ko po sa husband ko, kasi malaki na po talaga pagka sabi ko, wag mo akong pigilan dito ha. Hindi ako bibili ng mga gusto ko, pero wag mo akong pipigilang mag-tights. So he knows. Alam po niya. Ang galing. Na So, ano nagta-tights reaction niya? Okay naman. Sabi niya, ano? Sabi niya ganyan, magta-tights ako, basahin mo dun sa Malakay 3:10. Ibubuho sa atin ni Lord yung ibubuho sa atin. Ay talaga naman po, sa totoo lang po, hindi Nakita naman po naman niya, no? Nakita naman po niya. Opo, nakita naman po niya. Ang inaano ko na lang po, for some reason, alam kong hindi pa rin po pinagkakalob ni Lord. Hindi pa po ako makapasa-pasa sa driving. Dito sa Amerika. Kasi hindi naman po ako nagdadrive talaga sa Pilipinas eh. So, dito pa ako nag-aral sa Amerika na mahigpit. Opo. So, isama niyo lang po ako sa prayer sa Amen. November 10 po. November Amen. 10 dito. Amen ako dyan. Magda-driving test na po ako. Thank you, Lord. So, Bigyan ka ng taga-test na mabait, na yun nga. considerate. Kasi ang po kasi, nakaka-drive na po kasi talaga ako. Ang problema ko po, pag inunahan ako ng Kaba. pag inunahan po kasi ako ng kaba, yun ang okay. ko. Sister Con, naku, sana'y mahaba pa usapan natin at medyo maikli na. Anyway, huling mga salita galing sa iyo. Kausapin mo ang mga tao bilang isang Kristiyano. Ano yung word of encouragement mo na maibibigay in spite of the fact na marami kang dinadaanan, ano ang word of encouragement na paghihikayat na magpatuloy sa Panginoon ang nais mong ipaabot sa bawat isa? Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod, palakasin ang mahihina, ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya sa gitna ng problema. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya ano yun? Matatag at masaya kahit kailan. Iyan po talaga. Okay, Huwag po tayong bibitaw. Kasi actually, tayo po talaga yung bumibitaw, pero hindi po tayo binibitawan ni Lord. Amen. Ang kailangan po lang talaga natin, talagang sumunod sa Kanya. Kasi nga, mahirap po talaga sa kagaya ko na nag-iisa dito, wala kang kung hindi ako tinutulungan din sa prayer ng nanay ko, mga kapatiran, baka wala na rin po ako. Tsaka, isang lang po talaga. Si Lord lang po talaga ang tutulong sa atin. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yun lang po. Thank you, Lord. Di po ba? Yan. Mga kapatid, Sister Connie, unang-una, maraming salamat. Anong oras na dyan ngayon? Gabing-gabi na dyan? So ngayon po ay, hindi pa naman po. 11, 11 talagang pinagbigyan lang tayo ni Sister Connie. Galing siya sa trabaho. Pero, ayan, pinrovide tayo ng kanyang time para makasama natin siya dito. No? Sister Con, maraming salamat. At ang iiwanan ko sa iyong salita ay seek your happiness in the Lord and He will give you
your heart's desire. Ayan. So mga kapatid, kami magpapaalam muna ni Sister Connie. Again, thank you for the privilege, Sister Connie, na nakasama ka namin dito at sa aking mga kapatid dito sa Pilipinas at sa buong daigdig. See you again next Saturday for another wonderful conversation sa awit ng pag-ibig. Magandang All umaga glory po. and honor belongs to God po. Glory, Mabuhay glory to tayo. God. Amen. God Kamusta bless po mga everyone. kapatid? Bye-bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.